So welcome uli sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ay Week 3, Friday. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 3:16-17. And having been baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him, and behold, a voice out of the heavens saying, This is my Son, the beloved, in whom I have found my delight. Amen. So itong mga Bible verses na binasa natin ngayon ay isang senaryo. Ito ay senaryo nung binautismuhan ng Panginoon. So dito sa senaryong ito, makikita natin na malinaw ang tres unong Diyos sa aspekto ng economical. Kasi ang Triune God, meron din dalawang aspekto yan. Yung isa ay essential for life. Nang ibig sabihin, ito ay ang pagpapakita ng tres unong Diyos sa paraan na hindi mo makikilala kung sino ang Ama, sino ang Anak, sino ang Espiritu. Makikita mo na sila ay iisa talaga sa buhay at sa kalikasan. So yan ang tinatawag nating essential aspect ng Triune God. Pero itong bautismo, ito ay economical aspect na makikita mo yung tres unong Diyos ay distinct. Makikilala mo sino yung Ama, sino yung Anak, sino yung Espiritu. So tingnan natin. Having been baptized, Jesus. So sino si Jesus? Siya yung anak. So binanggit dito yung anak, nandoon siya at babautismuhan. Okay. Tapos sabi rito, and he saw the Spirit of him. Nakita niya yung Espiritu na katulad ng kalapati na bumaba. Sino yan? Yan ang Espiritu. Okay. Tapos sabi rito, a voice out of the heavens. Tinig mula sa sangkalangitan. Sino yan? Yan ang Ama. Kaya dito sa verse na ito, distinct sila. Economical aspect na makikilala mo sino yung Ama, Anak at Espiritu. Magbabasa na ako. For our experience of life, John unveils the mystery of the Godhead in the Father, the Son, and the Spirit, especially in chapters 14 through 16. So ito ay isang pananaw mula sa Ebanghelyo ni Juan. Ang makikita rito ay ang mystery, hiwaga ng pagkaulo, na kung saan makikita mo ang Ama, Anak at Espiritu. And whereas for the constituting of the kingdom, so ang Ama, Anak at Espiritu ay upang buuin ang kaharian. So sa pagpapakita ng aklat ni John, ang tres unong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu ay para sa pagbubuo ng kaharian. Matthew discloses the reality of the Divine Trinity by giving one name for all three. So sa Matthew naman, pinakita sa atin ang realidad ng tres unong Diyos sa pamamagitan ng isang pangalan lang. So ito yung verse na sinabi, bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Singular yan, sa pangalan. Bagamat binanggit na ang pangalan ay ang Ama, Anak at Espiritu, tila baga tatlo, Ama, Anak at Espiritu, tatlo. Pero sinabi niya, pangalan, singular. So isang pangalan lang at ang pangalan ay ang Ama, Anak at Espiritu. So anong pangalan ng tres unong Diyos? Ama, Anak at Espiritu. Ilan yung pangalan? Isa. Pero merong aspekto ng tatlo. At ito rin ay ang para sa kaharian. In the opening chapter, Matthew, the Holy Spirit, okay, ito. So ito yung
Binasa nating verse kanina. So, sabi niya rito, in the opening chapter of Matthew, the Holy Spirit, Christ the Son, okay, God the Father, are present for the producing of man, Jesus, who, as Jehovah the Savior and God with us, is the very embodiment of the triune God. Amen. So ito yung eksena sa pagbabautismo niya na binasa natin kanina. At sinasabi ko, nandoon yung aspekto ng tres unum Diyos sa aspekto ng economical, kaya distinct. In chapter 3, Matthew presents a scene in which the Son was standing in the water of baptism under the opening heaven, and the Spirit like a dove descending upon the Son, and the Father spoke out of the heavens to the Son. Okay, so ito yung pagpapatuloy na sinasabi ko, nandoon sa bautismo ang anak, Espiritu at ang Ama. So yun yung anak, siya yung nandoon sa may baptismal na tubig, bautismuhan. Yung Espiritu, ito naman ay bumaba, katulad ng kalapati. At sa sangkalangitan naman, may tinig na narinig. At sinabi ang anak ay ang kanyang kinalulugdan. Ang kanyang kinalulugdan na anak. Kaya, kumpleto. Ama, anak, Espiritu. Anak, Espiritu, Ama. Kaya, hindi pwedeng, hindi natin sabihin na ang ating Diyos ay hindi 3-1. Ang linaw, 3-1 talaga siya. Triune. Ama, anak at Espiritu. Pero isang Diyos lang. Kasi yung word na triune, composed of 2 words. 3-1. 3 kasi Ama, anak at Espiritu. 1 kasi isa lang naman sila. Kaya isa lang din yung pangalan nila. Isang Diyos lang sila. Kaya ang Diyos natin ay triune. At ito ay para sa pagbubuo ng kaharian. Babasa na ako. Today's reading. In Matthew 12, the Son, in the person of man, casts out demons by the Spirit to bring in the kingdom of God, the Father. Amen. So, dito pinakita sa atin, yung pagkakas ng demons ay para dalhin yung kaharian. Hindi lang yan, hindi yan isang klaseng parang show, parang palabas. Cast out demons, parang palabas, hindi. Kaya kina-cast out yung demons para dalhin ang kaharian. Kasi yung mga demons, sagabal yan sa pagdadala ng kaharian Kaya kailangan i-cast out sila Saan ba sila na sumasapi? Di ba sa tao? Paano magiging bahagi ng kaharian yung tao kung inaalihan sila ng demonyo? Kailangan i-cast out muna yung demonyo sa tao upang yung tao pwede nang ipasok sa loob ng kaharian. Kaya isa sa mga aspekto ng gawain na ginagawa ay ang pagpapalayas ng demonyo. At ito ay ginagawa ng Panginoon. Yung mga believer pwede rin magpalayas ng mga demonyo upang dalhin ang mga tao sa loob ng kaharian. Amen. In chapter 16, the Father revealed the Son to the disciple for the building of the church. So ito naman chapter 16, ito naman yung dineclare ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At sinabi ng Panginoon, itong declaration na ito ay pangitain na nagmula sa Ama. No? At ito ay upang i-declare naman ng Panginoon ang pangitain tungkol sa Eklesiya. Kaya pagkatapos i-declare ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Eklesiya. Sa ibabaw ng bato. Ano ba yung bato? Yan yung pangitain na si Kristo ay ang anak ng buhay na Diyos. Si Kristo ang anak ng buhay na Diyos ay isang bato. Isang bato na
naghahayag kay Kristo kung sino siya. At sa pamamagitan niyan, sabi ng Panginoon, yan, itatayo ko ang aking eklesiya. At ito naman ay pagpapahayag na Ama. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo ito nakita sa dugo at laman, kundi ito ay pinakita ng Ama na nasa sangkalangitan. So, ano pinakita niya? Ang eklesiya. Amen. Okay, so, sabi niya yung eklesiya ay ang life pulse ng kingdom. Life pulse. Ibig sabihin yung pulso, yung buhay ng pulso o pulso ng buhay ng kaharian ay ang eklesiya. So pag sinabi mo, pag nawala yung eklesiya, hindi iiral yung kaharian. Ibig sabihin yan. Yung eklesiya ang buhay ng kaharian. Sapagkat ang eklesiya ang realidad ng kaharian. Amen. Okay, so yun naman. Ito kasi pinapakita yung iba't ibang eksena sa aklat ng Mateo. Yung mga iba't ibang kapitulo na naghayag ng mga makakalagang pananaw. Tapos sabi niya, sa chapter 17 naman, okay, the Son entered into transfiguration. Okay, so hindi ba nakita natin yan? Yung sa bundok ng transfiguration, sinama ng Panginoon si John, si Pedro, si Santiago. At doon sa bundok, siya ay nagbagong anyo. Nakita nila ang Panginoon na nagliwanag. Halos hindi nila matignan. At sa sangkalangitan, muling nag-declare yung Ama. Sabi niya, ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. So, nagpakita uli yung tres unong Diyos doon sa bundok ng transfiguration. Kaya anong sabi rito? Okay. Sabi niya, in chapter 17, the Son entered into transfiguration and was confirmed by the Father's word of delight, bringing about a miniature display of the manifestation of the kingdom. So itong transfiguration pala ay isang miniature ng manifestation of the kingdom. Yung manifestation of the kingdom, papadating pa lang yan. Ang kingdom natin ngayon, reality, hindi nakikita, pero nandyan sa loob ng buhay at espiritu. At naidala tungo sa loob natin yung kaharian nung tayo ay naisilang na muli. Pero ang kaharian ay reality. Totoo siya, pero hindi nakikita. Sa darating na kapanahunan, ang dadating ay ang millennial kingdom. Isang kaharian ng pagpapakita. Makikita na yung kaharian, at itong kaharian na ito ay isang gantimpalang kaharian na inaasam ng lahat. Pero dapat nandito ka sa reality ngayon. Isang kaharian lang yan. Sa ngayon, reality. Sa darating na panahon ay manifestation, pagpapakita, reward na yan. Kapag ikaw ay isang matagumpay, overcomer, ang overcomer ay yung mga nananatili ngayong panahon na ito sa realidad, hindi lumalabas. Sapagkat itong realidad, ito yung stepping stone, papasok sa manifestation. Ibig sabihin, nandito ka sa realidad ngayon. Nakapasok ka na sa kingdom. Kaya lang, realidad siya, hindi nakikita. Pero mula dito, okay, dadaling ka tungo sa pagpapakita. Reward yun. Ganda, hindi ba? Kaya, ano yung reality ngayon? Ang eklesiya. Sa loob ng eklesiya, nandito ka sa realidad ng kaharian. Pag nanatili ka rito, naging buhay mo, nanatili ka, binubuhay mo ang realidad ng kaharian ngayon. Pagdating ng manifestation, reward na yan, papasok ka lang. Kasi nandito ka na eh. Nandito ka na ngayon sa kaharian eh. Isang kaharian lang yan. Kung mo isipin na yung manifestation,
isang bagong kaharian na naman. Hindi, isa lang yan. At ang realidad ay ang pagtungtong, no, sa kaharian ngayon tungo sa pagpapakita. Kailangan alam natin yan at makita natin. Kaya huwag kang magtanong, brother, Danny, makapasok kaya ako dyan? Depende. Andito ka ba sa realidad ngayon? Kung wala ka, sasabihin ko na sa'yo, hindi ka makakapasok. Kasi wala ka eh. Paano ka makakapasok sa kaharian? Wala ka nga sa kaharian ngayon. Wala ka sa buhay eklesiya. Pero kung nasa buhay eklesiya ka sa panahon na ito, malaki ang tsansa na mapasukan mo yung realidad. Kaya mga kapatid, manatili tayo dito. Umayos tayo pag nandito tayo sa kaharian. Maging blessing tayo sa church. Blessing sa mga kapatid. Blessing sa gawain ng Panginoon. Nagpapagal. Nagpipreach ng gospel. Naglilingkod sa Panginoon. Nagseserve. Diba? Kaya ito ay isang pintuan, no, para sa darating na pagpapakita ng kaharian. Kaya yung transfiguration, yun ay tikim. Miniature siya. Parang pinatikim ng Panginoon para makita ninyo na totoong may dadating na kaharian. Kaya nung panahon na yun, liwanag, kita yung glory. Kaya yun yung mga ilang bahagi ng Matthew. Amen. Eventually, in the closing chapter, after Christ as the last Adam had passed through the process of crucifixion, entered into the realm of resurrection, and become the life-giving spirit. Okay, so yun na yung pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, siya ay ang espiritong nagbibigay buhay. Espiritu na siya na nagbibigay buhay. So na kumpleto na yung kanyang earthly ministry. At sabi niya, he came back to his disciples in the atmosphere and reality of his resurrection to charge them to make the heathen, the kingdom people, by baptizing them into the name of the person, the reality of the divine Trinity. Amen. So, nung siya ay naging espiritong nagbibigay ng buhay, hindi pa siya umakyat sa sangkalangitan, so ang Panginoon nagpapakita pa rin sa kanila. At sa isang pagpapakita niya, yun yung binigay niya ang pag-aatas. Na sinabi niya, umayo kayo, bautismuhan ninyo, o disipuluhan ninyo ang mga hentil, ang mga bansa, gawin ninyo silang mga disipulo sa kaharian ng mga kalangitan. So yun yung isang natatanging commission na binigay sa atin ngayon. Hindi lang mag-preach ng gospel, gawing disipulo yung mga tao na ating natamo para sa Panginoon. Gawin silang disipulo sa loob ng kaharian. Ibig sabihin, ipasok sila sa kaharian. Later, in the Acts and the epistles, it is disclosed that to baptize people into the name of the Father, the Son, and the Spirit is to baptize them into the name of Christ. Kasi sanay tayo na nagbabautismo sa tao. Na ang dinideclare natin, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Pero sa Biblia, meron din mga pagkakataon na binabaptize ang tao sa pangalan ni Kristo. Okay, kaya sabi rito, into Christ, the person, into the name of Christ, is to baptize them into Christ, the person. Okay, so kasi ito, ganito to eh.
Ama, Anak at Espiritu ang tres unong Diyos. Si Kristo ay ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos na naging Espiritu. Ang ibig sabihin nito, ang tres unong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay naisakatawan kay Kristo. Siya na yung pinaka-realidad ng tres unong Diyos na naging Espiritu. Kaya yung pangalan ni Kristo ay ang kabuuan ng kung ano ang tres unong Diyos. Kaya tama. Pwede mong i-baptize ang tao sa pangalan ni Kristo. Kasi siya naman yung tres unong Diyos eh. O, kung nahahabaan ka, baptismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Boom! Nilubog. Pero kung gusto mo naman na binabautismohan kita sa pangalan ni Kristo. Boom, lubog. Ganun din. Pareho din. Pero bahala kayo kung anong gusto ninyong declaration. Ang sinasabi ko lang, yun nababasa ko. Amen. Amen. Okay. And he, having become the life-giving Spirit, is available anytime in any place for people to be baptized into. So, pagkatapos na siya nabuhay na muli, di ba? Bilang realidad ng tres unong Diyos, pagsasakatawan ng tres unong Diyos, siya ngayon ay Espiritong nagbibigay ng buhay. Kaya dahil siya ang Espiritong nagbibigay ng buhay ngayon, available ang Panginoon. Anytime, any place. Pwede mo nang bautismohan ng mga tao sa persona ni Kristo. Anytime, gabi, gusto mo, araw, umaga, maski saan, sa ilog, sa swimming pool, baptismal pool, pwede. Kasi Espiritu, maski saan, nandiyan na yan eh. Kaya, walang problema. Basta may tubig. Ang problema pag walang tubig, hindi ka pwede mag-baptize sa disyerto, walang tubig. Kailangan merong tubig para merong visible aspect yung bautismo at madala yung tao sa invisible aspect na siyang realidad ng bautismo. Amen. Okay, so according to Matthew, being baptized into the reality of the Father, the Son, and the Spirit is for the constituting of the kingdom of the heavens. Okay, so inuulit lagi ito. Tandaan natin. Kaya natin sila binabautismohan sa tres unong Diyos ay upang ibuo sila. O sabihin natin, buuin sila na merong bahagi o ng bahagi ng kaharian. Tangi lamang kung nabautismohan sila tungo sa tres unong Diyos, sila ay naipasok sa tres unong Diyos at nadala sila sa kaharian. Kaya ang linaw eh. Yun yung ibig sabihin yun eh. Nung sinabi ng Panginoon, bautismohan ninyo sila o disipuluhan ninyo sila at bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Na ang ibig sabihin, ang realidad ng kaharian ay ang tres unong Diyos. Binaptize mo sila doon, pinasok mo sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Unlike an earthly society, the heavenly kingdom cannot be formed with human beings of flesh and blood. It can be constituted only with people who have been immersed into the union with the triune God and who have been established and built up with the triune God who has been wrought into them. Amen. So ang kaharian ay hindi dugo at laman. Hindi ito katulad ng makalupang kaharian. Ang makalupang kaharian kasi binubuo ng mga tao na sumasakop, nasasakupan ng kaharian na yan.
Pero ang kaharian ng Diyos, hindi ganyan. Hindi siya dugo at laman. Hindi como tao, bahagi na ng kaharian. Hindi. Ang nakapasok lang sa kaharian ay yung nailubog, naidala tungo sa tres unong Diyos. So sila lang ang bahagi ng kaharian. Nagkaroon ng isang organic union with the triune God. At ang malinaw na proseso dito ay ang pagbabautismo. So, ang pagbabautismo ay ang pagdala sa tao tungo sa kaharian. Kaya nga, nung araw naalala ko, yung illustration ng believing tsaka bautismo, dalawang hakbang eh. O isang hakbang na buo, ganun. Sabi niya, believe, isang paa. May guhit yan sa gitna. Isang paa nakapasok sa kaharian. Baptize, yung kabilang paa, pinasok, kumpletong nakapasok. So pag hindi na baptize, yung isang paa nasa loob ng kaharian, yung isa nasa labas. Hindi kumpleto. Ewan ko kung sino yung nakaisip ng ganyang illustration. Pero it works Yung mga tao, oo nga, pumapayag mo baptize. Sapagat ang kumpletong pagpasok sa kaharian, believe and be baptized. Amen. Pwede nyo pa rin subukan yan. Halika, manampalataya ka sa Panginoon. Akbang mo yung paa mo. Ayan. Uy, yung kabila, hindi pa naipasok. Yan yung baptism. Pag na-baptize ka, papasok na rin yung isang paa. So, nasa kaharian na siya. Amen. Amen. Ito. Christ, the Son of Abraham, brings us the divine blessing for us to inherit God. Amen. So yung titulo na binigay sa atin kahapon na si Kristo ang anak ni Abraham ay tumutukoy sa dibinong pagpapala na dadalhin sa atin pagkatapos nating makapasok sa kaharian. Pag nasa kaharian ka, mararanasan mo ng buo ang pagpapala ni Abraham. Kasi si Kristo ay anak ni Abraham. So alam mo na, genealogy, by genealogy yan eh. Okay, so tinawag ng Diyos si Abraham. Tinatag niya si Abraham bilang isang bagong lahi sa lumang tipan. Si Abraham, inanak niya si Isaac. Si Isaac, inanak niya si Jacob na naging Israel. So, nagkaroon ng isang bansa ng Israel. At diyan, naianak si David na isang hari sa angkan ni Judah. At mula kay David, tumakbo yung generation hanggang kay Kristo. Kaya si Kristo ay anak ni Abraham. Siya yung pinakatuktok pinakaninuno Siya ay nanggaling sa lahi ni Abraham. At sinabi ng Biblia, ang binhi ni Abraham ay magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. At ang binhi na yan ay walang iba kundi si Kristo. Kaya si Kristo na anak ni Abraham ay nagdala ng pagpapala ng buhay. Dinala niya ang tres unong Diyos tungo sa mga taong nanampalataya kay Kristo. Kaya ang sino mang nanampalataya kay Kristo ay naging anak din ni Abraham. At kanyang minana ang pagpapala na ipinangako sa binhi ni Abraham. Kaya connection yan Ibig sabihin, paano ba tayo naging anak ni Abraham? Kung tutusin, hindi naman natin kalahi si Abraham. Hudyo naman yan Yan ay mga Israelites. Kaya lang, si Kristo ay lahi ni Abraham. Kumunik tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay niya. Kaya na-connect tayo kay Abraham. Kung tatanungin nyo, brother, paano ba ako naging anak ni Abraham? Ayun, simple. Dahil meron tayong kaugnayan kay Kristo. Di ba? Anong buhay mo? Buhay mo ay si Kristo. Si Kristo ay galing sa henerasyon. Ang kanyang pangtaong kalikasan ay galing sa henerasyon ni Abraham. Anak siya ni Abraham. At tayo ay
tumanggap kay Kristo bilang buhay natin. Kaya tayo ay naging lahing Abraham din. Kaya yung pagpapala kay Abraham, nadala rin sa atin. At ito ay walang iba kung hindi ang binhi ni Abraham na walang iba kundi si Kristo. Sapagkat kung wala tayong kaugnayan kay Kristo, wala tayong pagpapala. Wala tayong relasyon kay Abraham. Wala tayong buhay ng 3-1 Diyos. Wala talaga lahat. Wala. At hindi rin tayo maidadala tungo sa kaharian. Kaya, purihin ng Panginoon, tayo ay naidugtong kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Okay, so, Christ the Son of Abraham, brings us the divine blessing for us to inherit God. Abraham's seed is only one, Christ. Hence, to be Abraham's seed, we must be Christ, part of Christ. Yun, di ba? Kailangan tayo maging bahagi ni Kristo para matanggap natin ang pagpapala ni Abraham. Because we are one with Christ. Oh, we are Abraham's seed, heirs according to promise, inheriting God's promised blessing, which is the all-inclusive Spirit as the ultimate consummation of the process, trying God to be our portion. So, ang pinangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham ay ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Subalit ito ay hindi nila natamo sa lumang tipan sapagkat hindi pa siya napasukdol. Ang Espiritu ay kumpletong napasukdol sa panahon ng bagong tipan, kung saan si Kristo ay naluwalhati sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At sa pamamagitan niyan, siya ay pumasok sa pagpapasukdol at naging Espiritu. At ang Espiritu na to ay Espiritu na nagbibigay ng buhay. Sino man tumanggap sa Espiritong ito ay tatamuhin niya ang buhay ni Kristo. At ang buhay ni Kristo ay ang realidad, kabuuan ng lahat ng pagpapala na inihanda at ipinangako ng Diyos sa sangkatauhan bilang pagpapala ni Abraham. At itong Espiritu na ito ay walang iba kundi ang naprosesong 3-1 Diyos bilang bahagi natin ngayon. Sapagkat ang lahat ng tao na walang bahagi sa 3-1 Diyos ay aba. Ibig sabihin wala silang mana. Walang kabuluhan ng buhay nila. Ano mang makamit nila dito sa mundo, walang kabuluhan. Sapagkat ang mga material na bagay ay lilipas, pansamantala lang yan. Ang tunay at eternal na mana ay walang iba kundi ang 3-1 Diyos na binigay sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Oh, anong pagpapala meron. Lalo na ang mga bagong tipang mananampalataya. Amen. Okay, so last paragraph na ako. The believer's divine inheritance is the triune God Himself with all that He has, all that He has done, and all that He will do for His redeemed people. The triune God is the embodiment in the all-inclusive Christ, who is the portion allotted to the saints as their inheritance. So, anong minana natin? All-inclusive, life-giving, spirit. Nandyan na, nakapaloob na lahat yan. Ang kayamanan ng 3-1 Diyos. Ang lahat ng kung ano siya, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang naabot, lahat ng meron siya, lahat ay naipaloob sa all-inclusive spirit at ito ang binigay sa atin. Oh, yaman. Amen. Since God is our inheritance,
The Holy Spirit is the pledge of this inheritance to us. Kaya yung Holy Spirit ang pledge. Ito yung prenda. Pledge is prenda. Nang ibig sabihin, binigay sa iyo bilang assurance na tatanggapin mo ang kabuuan ng lahat ng bagay sa darating na kapanahunan. Prenda yan eh. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Anumang pagpapala na kami ay nanampalataya sa iyo. At bilang Espiritu na nagpapaloob sa lahat, dinala mo ang iyong sarili tungo sa loob namin upang ikaw ang maging bahagi namin, ang katuparan, realidad ng pangako ng Diyos na pagpapala sa mga anak ni Abraham. Panginoon, pinupuri ka namin. Nawa makita namin, Panginoon, ang dakilang pagpapala na binigay mo sa amin sa pamamagitan mo na anak ni Abraham. Salamat din, dinala mo kami sa kaharian. Sa pamamagitan ng kaharian na ilagay mo kami sa isang posisyon upang tanggapin ang lahat ng mga blessing na dinadala mo bilang anak ni Abraham. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.